Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for August 25 hanggang 31. So Capricorn, kunin mo lang yung makaresonate ka ha and leave the rest. Use your intuition po para makuha nyo po yung para sa inyo. Okay po? Meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ang isang tanong, you can ask that at the end of our reading sa dulo po. Sa isip lang po natin ha. Huwag nyo po isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And I will answer that at the end. So stay tuned for that. Okay po? So Capricorn, thank you again for all of your donations po ha and for not skipping the ads. Malaking bagay po yan para sa akin para po supportahan niyo po ako every time na meron po tayong free reading for Capricorns po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So Capricorn, na naghihintay sa inyo ngayong buong August 25 to 31, inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Cups, lovely. In the area of what you want, you have the Three of Wands, beautiful. In the area of what you need, you have the Fool card, woohoo, napakaganda. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Pentacles, yes. In the area of your near future, you have the King of Cups. In the area for challenge for the week, you have the Six of Swords, beautiful. In the area of your fortune, you have the Four of Cups. Wow, napakaganda. In the area of your divine messages, you have the Nine of Swords. Interesting. At ang outcome mo, Capricorn, ito yun, mamaya sabay-sabay siyang bubuksan at the end of our reading. Okay? But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Page of Wands. Okay? Ngayong linggong ito, Capricorn, I also checked and researched your chart, your astrological chart for your moon, sun, Venus signs, anything in your astrological aspect para sa linggong ito, August 25 to 31. With the Page of Wands here in your background, sinasabi ng spirits mo na huwag ka matakot mag-try ng mga bago. Okay? There's something new coming in your life and you don't need na parang umatras o matakot o magdalawang isip, because nakita ko meron kang bagong pagkakataon na pwede mo yakapin this time. So, kailangan mo pag-aralan and also kailangan mo isa-isip at isa-puso ngayong linggong ito bilang bala mo yung excitement, yung parang, uy, try natin yan, why not, no? Marami kang excitement na pwedeng yakapin this time, na parang, uy, gawin ko kaya yan. Because sa chart mo, in your astrology, sabi doon ng mga stars mo, that this week you'll be inspired. Inspired ka to learn, to travel, no? Matuto ng mga bagong bagay, magsimula ng mga hobbies, o kaya magsimula ng mga bagong bubuting tingin, o bagong passion, or bagong mga industriya o career path na parang sabi mo, you want to learn, no? It is like you are sharing your ideas and your experiences, no? Ngayon, linggong ito, yun yung mga gagawin mo. So, ngayon, huwag ka matakot, huwag mong atrasan, huwag ka masyadong magkaroon ng pangamba because may mga bagong bahay ka discover na magbibigay sa'yo ng mga bagong experiences at paglago ng iyong kaalaman na baka doon mo makuha yung magandang swerte mo at magandang fortune mo, okay? So, be brave, be excited, bukas palad ka, bukas kamay ka sa mga bagong bagay, okay? Especially at the center, you have the Ace of Cups. All about your heart. It's all about your heart. Sabi ng astrology mo, on August 25 to 31, Venus, the planet Venus, will be entering Leo sign at this time on August 25, sa araw mismo ng 25. So, it will bring positive financial news. So, may mga pera kang darating, yung mga hinihintay mo nandyan na, yung paglago o pag-andar ng kaperahan mo nandito, yung matagal mong kinakalungkutan na bakit ganyan, ayan, paparating na sa'yo at may paglago sa iyong pera. At the same time, on Venus entering Leo sa August 25, may mga potential attention pagdating sa mga relasyon. Kasi bakit? Parang ikaw nagbabayad, siya hindi nagbabayad. So, bang equal give and take when it comes to expenses? Yun ang mga kailangan mo asikasuhin. At nadadaan naman yan sa pag-uusap, Capricorn, okay? So, pagtibayan ng mga relasyon ha, pwedeng sa partner, sa kapatid, sa anak, sa magulang. No, this week, it's a time for you to really nurture love. More love muna, harmony, peace. Mas unahin mo yung relasyon kaysa yung usaping pera, kumbaga, no? So, if you are having some tensions, di pagkakaunawaan, pagpasensyahan mo na lang, magkaroon ka ng clear communication and nurture that love. Nurture that love in your week, okay? The Ace of Cups being clarified by you have the Judgment card. Yes, nagigising ka sa katotohanan. This is parang, oo nga no, madaba yan, puro kami away-away sa ganito, away sa ganyan, problema sa ganito. Pero dapat pala, pinapahalagahan ko na lang yung darating, papahalagahan ko na lang yung finances, yung bagad ng pasok ng pera sa amin, and then yung ugnayan dapat mas matatag yan. Kasi nagiging busy kayo. Nakita ko rito at the end of the month,
August 25, 31, at the end of this week, nakita ko talaga na parang magiging sobrang busy ka at may realize mo, ay oo nga no, I'll need to nurture what makes me happy. I need to nurture the part of me na matagal ko nang pinabayaan, matagal ko nang sinacrifice. Ngayon sabi mo, I need to bring back the old me. I need to bring back the happiness that I want. Parang nakita mo nito na parang, okay, this new blessing na papasok sa inyo ha, because Ace of Cups is entering something new. May papasok na bagong bagay, pwedeng pera, new opportunity, new love, or new endeavor na talagang sabi mo, okay na yung budget ko, okay na yung needs ko. So nagigising ka na parang hindi ko na pala kailangan magpaka-down o magpaka-dusa sa mga worrying mo, sa mga stress mo, because everything will be fine. Archangel Gabriel is here telling you, magiging okay ang lahat. Archangel Michael also is here telling you, okay ang lahat, huwag ka mong problema, you are protected, you are guided, kaya tanggapin mo yung bagong blessing, huwag ka takutan, embrace it, it will change your life, magiging maayos ang mga susunod mong buwan, okay? In the area of what you want, you have the Three of Wands. Nakita ko ito, some of you want to travel, gustong lumayo, gustong umandar. Parang meron kayong bakasyon ba o meron kang gustong puntahan, pero parang nahaharangan ka o nahihirapan ka because especially in your astrology, in your stars, nakalagay doon na parang your travel can be affected by your work. Baka yung trabaho mo maka-apekto sa'yo, baka yung mga kliyente, biglang dagsaan ng kliyente mo, kaya parang hindi ka makaalis. Or parang sabi ng spirits mo na meron kang mga duties pa sa trabaho, sa iyong career na kailangan mo unahin o kailangan mong buhisiin maayos para kung mag-travel ka man at meron kang gustong puntahan, meron kang hinihintay, ay maging maayos mo na at walang aberya, walang pipigil sa'yo sa gusto mong pag-travel. Sabi din ng spirits mo na meron kang hinihintay na either a raise or trabaho or call from someone. Eto na yung linggong ito. So meron kang financial big news, positive financial news na kailangan mo asahan. Paglago sa trabaho, expansion, this is expansion, no? Pag-andar at pagpalaganap ng mga bagay na ginagawa mo. Kaya huwag kang mag-alala, it will come. Darating yan, okay? The Three of Wands being clarified by, you have the Eight of Pentacles. Yes, work-related ito. Itong hinihintay mo, to parang pinagtsagaan mo na maganap, makapasok, makarating, ito na yon, paparating na. Some of you may hinihintay na call, text, chat from a certain job na pinilahan. Don't worry, it will come. Meron sa inyo parang naghihintay ng balikbayan box or parang padala, ganyan, and you're working on it para ma-plancha kasi ang tagal-tagal dumating, pero ngayon magiging okay na yan. No? Some of you may inaasikasong papeles o dokumento para makalarga na, para makapag-move forward na, and then maayos mo na yan this week. Katulad sabi ko sa inyo kanina, according to your astrology, to your moon sign and the stars, sabi doon na parang your travel maapektuhan kasi may mga duties ka pa, work-related stuff na kailangan mo planchahin agad-agad para yung lakad mo hindi mapurnada, okay? In the area of what you need, you have the Fool card. You need to start. Kailangan mo humakbang, kailangan mong gumawa. Capricorn, you don't need to be afraid, no? Para takot ka kasi humakbang Takot ka mag-try ng bago, no? Maybe because nakasanayan mo na yung dati mong ginagawa, nakasanayan mo yung dati mong ginagalawan, at parang ayaw mo nang magsumubok pa ng bago. Because nakita ko ito, this week, you need to try something new. Medyo sa background mo, meron kang inspired ka to take action, to learn something new, mag-travel nga, tulad dito, para may bala ka mag-travel o to go somewhere else, and parang may energy ka na mag-try ng mga bago experiences na dati hindi mo pa nagagawa. At ito yung kailangan mong isabuhay this time. This is your sign that you need to also share ideas, no? Na gumalaw-galaw ka naman dyan, at huwag ka mapirme sa mga bagay na nakasanayan mo na. It's time for you to grow. It's time for you to take risks and to try something else. Kasi kung gumagawa ka ng mga bagong bagay na hindi mo pa na-try before, doon mo nakikilala yung sarili mo. Doon mo napapolish yung skills mo. At doon mo nakikita, meron pa pala akong pwedeng puntahan. Ay, malayo pa pala yung mararating ko. Hindi ka nakakulong lang dito. And with growth and with taking risk, doon mo makikita na pwede pa pala akong maabot yung mga bagay na hindi ko akalaing maabot ko. Okay? The Fool cards being clarified by, you have the Three of Cups. Okay, this time nakita ko na parang you need to really have fun and just relax. Enjoy the process. You're on the adjustment nag-a-adjust ka pa. So ngayon, habang nag-a-adjust ka, marami mga pagkakataon dyan, napipikon ka, naiirita ka, naiinis ka kung bakit yung plano mo hindi umaandar o bakit may aberya here and there. Siyempre, meron kang bagong simula Nag-a-adjust pa yung katawan mo, nag-a-adjust pa yung isip mo. Marami ka pang mga bagong bagay na
pilit mong pinapanghawakan at inaaral. Okay lang yan, natural lang yan. But at the same time, you also need to cultivate your relationships ha. Yung mga tao sa paligid mo, dapat hindi ka napapagupo doon sa emosyon mo. Sobra-sobra na yung pagod bo't kayod mo, kakaisip sa mga bagong bagay na pumapasok, sa pag-expand, sa paghihintay ng mga bago, sa pagyakap ng bagong darating, at sa pagsisimula ng bagong opportunity. Maraming bagong papasok sa buhay mo. And you need to realize, teka, sa dami ng nagbabago, sa dami ng pumapasok at dumarating, sa mga bagay na hinihintay ko at paparating na kailangan kong ayusin, at sa paghakbang ko sa mga bagay na hindi ako pamilyar, kailangan talaga kina-cultivate mo yung time of relaxation. Mag-relax ka naman. Have fun. Enjoy your life. Enjoy what you have. Most especially your relationships. Kasi sabi ko sa'yo, di ba sa opening natin, ayon sa astrology mo, may mga potential tension ka sa mga relasyon mo. Dahil nga, sobrang busy mo. Sobrang abala mo sa mga ginagawa mo. Kaya, cultivate more your relationships. Dapat, kung sino yung mga nandyan, pahalagahan mo because they are your support group. No, masasandigan mo sila, mahahawakan mo sila, sila yung mga tao na handang umagapay sa iyo in time of need. Kaya dapat relax ka lang, enjoy your life with the people that you love, okay? In the area of what's affecting your current energy, but first muna Capricorn, follow mo naman ako sa Facebook ha, at James Taro PH. Palaganapin mo yung page natin doon, i-share mo. Ang goal ko maka 1,000 followers doon, kaya please help me grow our community there and let's explore our Facebook love and house, di ba? So ngayon, see you there. Punta mo ako doon. So in the area of what's affecting your current energy of the Page of Pentacles, ito ang naka-apekto dito. Kaya parang sabi mo, I need to really put my whole heart and effort sa mga bagong bagay na darating at kailangan ko umaksyon, pahalagahan yung mga bagay-bagay kasi may bagong darating talaga na blessing. Ito yan, Page of Pentacles. Either you have a new task or a new assignment, no? Meron kang mga bagay na gusto mong gawin para sa iyong kaperahan, para sa iyong mga pag-advancement sa career. Sabi ng spirits mo, it's all about rooting, nag-uugat sa iyong kaligayahan. Okay? Kailangan i-enjoy mo yung proseso. At kailangan magising na, ay, hindi ko pala kailangan pahirapan ng sarili ko. Kayang-kaya ko pala to. Hindi ko pala kailangan bugbugin ng sarili ko, kakagawa, kakakunot ang noo, nakabagsak yung balikat mo, nakatupi yung likod, nakasubsob ka dyan, no? May mga magagaang paraan pala. Magigising ka na parang, I need to enjoy life more. Hindi ko pala kailangan palang sirain ang sarili ko o pagurin ang sarili ko just to prioritize or extract the blessing from this new opportunity. Magaling ka naman eh. Ginagawa mo naman kakayanan mo. And here, nakita ko talaga na magiging sobrang saya ka, Capricorn, because your hard work is paying off. Nakita ko may potential ka of a raise. Paglago sa pera mo, kaching-kaching. Na, sa astrology mo dyan, nakalagay din na parang ayon sa yung mga stars and planet arrangement na parang may potential ka for pagtaas ng sahod or feeling mo na parang, uy, umaandar, gumagaan na yung, giging smooth sailing na yung mga budget ko at yung mga needs ko. Parang yung pera namin sumasakto, yung pagkakagastosan namin parang umuokay, parang gumagaan yung expenses namin, no? So ngayon sabi ng spirits mo na, gawin mo lang, dire-diretsuhin mo lang yan ha, because you're on the right track. Yung pagbigay mo ng atensyon at firm na pag-aaral at paggabay at pag-nurture dun sa blessing mo ngayon, nagdaragdag yan sa kaligayahan mo. Gumagaan ang buhay at share mo siya sa family members mo, no? So ngayon, continue doing that. Meron kang inspired action to really learn, study, and nakita ko talaga meron kang passion project na ginagawa with whether nag-painting ka o kumakanta, sumasayaw, gumagawa ng mga art projects, parang doon gumagaan yung pakiramdam mo at nakita mo na newfound mo na parang, pwede pala sa akin to, pwede ko palang gawin to, pwede ko rin pagkakitaan, parang ganyan. So, there's a newfound appreciation of what you have or of your blessing na magpapabangon sa'yo at magkakaroon ka ng energy na parang ito yung bagong meaning o bagong saysay ng buhay ko. Parang ganyan, okay? Page of Pentacles being clarified by you have the Seven of Pentacles. Yes, alagaan mo to, lalago to. Okay? Nakita mo na yun, ramdam mo yun. Your eyes are on the prize eh. Nakatutok talaga yung mata mo sa ginagawa mo kasi alam mo, kikita ka ng malaki dito o lalago to na pangmatagalan. So, ngayon kung nahihirapan ka at parang feeling mo yung puso mo ay pagod na, parang kaya ba to? Yes. Because this week, there will be a positive financial news na magpaparealize sa'yo na, okay now naiintindihan ko na, parang na-energize ka, nagkaroon ka ng additional fuel and power na parang, okay, nag-work, gumaandar, nagkakaroon ng development yung inalalakad mo na papeles, dokumento, trabaho, yung pinag-usumikapan mo, nakikita mo bigla-bigla umaandar. Halimbawa, bigyan kita ng example.
YouTube, nag-YouTube ka, tapos unti-unti pinag-sumikapan mo, inaaral mo, and then boom, dumadami yung followers mo, dumadami yung subscribers mo, dumadami yung nanonood sa'yo. So, lumalago ba? Parang ganyan. So, ganun yung example ko. Lumalago, umaandar, kaya pag sumikapan mo, may bungang maganda yan for you. Especially here in the near future, you have the King of Cups. Relax lang ha. Huwag mong bigyan ng importansya yung mga chaos sa paligid mo. Sabi ng spirits mo, iwas away ka sa pera with your relationships ha. In your astrology, nakalagay din yan na parang this week, kalmahan mo lang. Huwag ka dapat sasabog bigla o papangunaan ka ng iyong emosyon. Always choose to be peaceful, maging emotionally matured ka, and prioritize your clear communication. Lahat naman daan sa magandang pag-uusap. Hindi mo kailangang magalit o mag-go to conclusion na parang, ito, sinabi mo to, ganyan. Pero yun pala, hindi pala niya sinabi yun. Sumabog ka kaagad, nag-conclude ka kaagad. So sabi ng spirits mo, nurture the calmness in you para lahat ng bagay na sa paligid mo na unawaan mo agad, madaan naman yan sa clear communication, magiging okay ang lahat sa'yo para sa linggong ito, okay? Nakita ko rin dito na parang with Venus entering Leo in August 25, yung relasyon mo talaga tatamaan dito. Kaya kailangan kalma para maging okay ang lahat. Okay? The King of Cups being clarified by the King of Pentacles. Yes, baka kasi maapektuhan yung mga bagay na pinaprioritize mo. Halimbawa pera, yung negosyo, yung career, yung mga pinapalago mo, yung inaasikaso mo magbibigay sa'yo ng kaperahan. No? Baka maapektuhan daw yan kung masyado kang sumasabog o masyado kang galit, masyado kang mataas ang ego o mataas ang ere. Capricorn, prangkahan na. Tayo-tayo lang naman to. Tayo-tayo lang dito. Walang iba nakakarinig sa atin. Tayo-tayo lang. So, walang judgment. Prangkahan lang to. I'm just telling you the truth. No? Sabi, para lumago ng dire-diretso yung pinag-usumikapan mo, be at peace. Panghawakan mo emosyon mo. Huwag ka basta-basta magagalit, okay? Paulit-ulit ko sinasabi kasi yan ang magiging kalaban mo this time. Your emotion and your pursuit of your wealth, okay? In the area for challenge, you have friendship. Cherish friendships. They are the harbors for a soul. Yes, ngayong linggong ito, pahalagahan yung mga kaibigan. Have fun, enjoy. They are the people na masasandalan mo every time na magsisimula ka at natatakot kang humakbang. They will be your support group paandar, okay? Nurture your relationship. Sabi ko nga sa inyo kanina, on August 25 to 31, sabi sa astrology mo, potential tension sa mga relationships mo. Kaya ngayon, kailangan talaga magkaroon ka ng mahabang pasensya para hindi rin maapektuhan yung mga pinagsumikapan mo at binubuo mo, okay? Another message, you have communication. Sabi ko sa inyo kanina, effective communications is the bridge to understanding and connection. Sabi ko sa inyo, di ba kanina, daan naman sa matinong pag-uusap. Hindi kailangan magalit, hindi kailangan sumabog, hindi kailangan mataranta o mangamba. Communication is your power this time. Yun din ang magagamit mo para ma-solve mo lahat ng problema mo. Especially here, with the Six of Swords. Kung kailangan mo munang umiwas, kung sobrang gulo, sobrang panic, sobrang chaotic na nangyayari, na parang ikaw mismo hindi mo na maintindihan o gulong-gulo ka na, pwede kang huminga. Lumabas ka, get out, go for a walk, go for strolling dyan o magparke ka muna o humiwalay ka muna, kumalma ka, okay? Because nakita ko talaga ito, kalaban mo yung bigla-biglang galit o bigla-biglang away o sigalot o hindi pagkakaintindihan. Nasa astrology mo din yan this week. So, ikaw na yung may power, Capricorn, to move on, no? Para umiwas ka, kung magulo na, maaway na, huwag ka na pamatol, labas ka ng kwarto at hayaan mong kumalma, no? It's all about going to calmer waters. Pag kalmado na ang lahat, doon mo ulit harapin. Tapos pag-usapan nyo ng maayos, i-prioritize mo daw yung clear communication for expectations mo. Expectations mo, yung mga misunderstanding ninyo, yung mga naintindihan niya, yung mga hindi niya naintindihan, ito yung pagkakataon na linawin. So, daanin mo sa kalmadong paraan, everything will be fine, okay? The Six of Swords is being clarified by you have the Two of Swords. Yes. Ngayon nakita ko na in order for you to really move on with a drama, with a conflict, with something entering in your life na papaabante sa buhay mo, sabi ng spirits mo, para ikaw daw mismo minsan ayaw mo gumalaw. Capricorn. Meron sa inyo yan na parang minsan, paandar na, palago na, pero ikaw ayaw mo kumilos. No, kaya siguro sabi talaga ng spirits mo, this time around, you need to move. You need to make a calculated risk. Take a leap of faith. Kasi parang yung challenge mo, ayaw mo umandar eh. Ayaw mo kumilos, ayaw mo, nag-i-stay ka dun eh. Pag may tension, nandun ka pa din, no? If you need to really find the calmer ways, go out, move. Ikaw na humiwala, ikaw na ang kumilos, no? Ganon din sa iyong mga pangarap, baka mamaya meron ka nang dapat puntahan, nag-i-stay ka pa rin dyan. This is like resisting change, resisting the decision. So sabi ng spirits mo, oy, mag-decide na. Hindi pwedeng patumpik-tumpik pa dyan. Huwag mo nang patagalin and decide on this thing para makalarga na, okay?
In the area of your fortune, you have mystic healer, healing energy flows through you. Makakalagpas ka rin dyan. Kung pagod ka na at hirap ka na, magkakaroon ka na pagkakataon this week to really advance in life at maghihilom din yung mga pain na daladala mo, okay? Another message, you have cleansing waters, purification activates vibrant life force. Ngayon sa tuwing naliligo ka, Capricorn, go with water, okay? Pag naliligo ka, hayaan mong dumalo yung tubig mula ulo hanggang paa. Pakiramdaman mo na hinihila din ng tubig pababa yung mga negativity, yung pain, yung sakit, yung bigat, yung mabigat na energy patungo sa lupa, sa paa, patungo sa drainage. Parang gawin mo siyang meditation para kumakalma ang katawan mo. So go with water sa pool, sa shower, sa ligo, sa banyo, anywhere, kahit sa ulan, to wash away the negativity that you feel. Especially here with the Four of Cups in your fortune, pagod ka na kakahintay. Pagod ka na sa mga bagay na paulit-ulit mong ginawa pero walang nangyayari. Ano, Capricorn? And now, sabi ng spirits mo, parang ayaw mo na mag-try. Ayaw mo na kumilos. Kaya ito ka, oh. Stuck ka. Pwede ka namang umabante, pwede ka namang umandar, pwede ka namang mag-decide, pero parang ayaw mo. Kasi pagod ka na. Parang sabi mo, wala na akong pag-asa. I have done everything that I could para umandar umabante ang buhay ko. Sa pagpasok ng bagong bagay na ito at sa pag-take risk ng bagong bagay, pag-andar sa buhay mo na kailangan ng tapang mo at pagpursige mo, achieving a new milestone or getting a new blessing na maganda ang bunga sa'yo, parang ikaw, parang ayaw mo kunin. Parang sabi, binibigyan ka na ni God, inaabot sa'yo, parang, uy, I have something for you, pero ikaw parang, ayoko niya, itong gusto ko. Hindi mo nakikita yung magandang dulot. Sabi ng spirits mo, it will come to you. Embrace new opportunity, try something new, no? Ngayong linggawang ito, talagang sabi, inspired ka to learn, to travel, mag-try ng mga bagong ideas o bagong experiences na magpapabago sa buhay mo. Magbibigay sa'yo ng bagong saysay. Kaya, buksan ang mata, Capricorn, buksan ang mata, mag-try ng mga bagay sa paligid na pwede pala para sa'yo, and that will change your life. Magiging busy ka ulit, at dito na makikita mo yung direksyon ng buhay mo, para dito, kalmado ka na, at mayakap mo yung paglago na yung wealth, okay? The Four of Cups is being clarified by you have the Eight of Cups. Yes, ngayon ayaw mo umabante talaga. Nakita ko talaga rito, you need to move ha. Iwan na yung mga bagay na mapanakit. Find your happiness. At yung happiness na yung binibigay naman sa iyo ni God, yung bagay na bibigay sa iyo ng contentment, bagay na bibigay sa iyo ng fortune, ng satisfaction, meron bibigay sa iyo, pero sarado kasi yung isip mo eh. Para ayaw mo pang umalis eh, ayaw mo pang iwan yung mga bagay na wala ka na mapipiga. Bitawan na yan, i-let go mo na yan, at umalis ka dyan because ibibigay na sa iyo yung para sa iyo. So, move on na ha. Ngayon parang nag-resist ka to move eh. Move, and make a decision. It will come to you. Darating yung mga bagay na hiniling mo. In the area for divine messages, you have confidence is your key to success. Yes, ngayon sa mga gagawin, especially here with the full card sa mga pag-advancement mo, sa pagsisimula ulit ng bago, sa mga i-risk mo sa life mo na new opportunity, kailangan confidence. Makakaya mo yan. Kaya mo yan. And then celebrate life. Just have fun, enjoy the process, it will be yours. Another message you have, don't let your past hold you back. Oh, napakalinaw. Wag mo daw hayaan na yung nakaraan mo ay makaapekto sa'yo sa ngayon. Especially your heart. Baka yung puso mo ay durug na sa nangyari sa past. Ito yung pagkakataon na i-build mo ulit ang life mo, i-build mo ulit ang future mo na buong-buo ang puso. At magising ka ha, magising ka sa katotohanan. This is your calling. Your new life is calling you. Kaya ihakbang ang paa, huwag matakot humakbang, huwag matakot magsimula ulit. Calling to na uy, may bagong paparating. Tanggapin mo, yakapin mo. Don't resist the change. Accept the new beginning. Accept the new blessing. It will be good for you. Kaya huwag na mangamba. Ito ka oh, the area of divine message. In divine messages, nahatakot ka kaagad. Pinapangunahan mo ng takot, pinapangunahan mo ng kaba, pinapangunahan mo ng overthinking. Walang mangyayari kung papangunahan mo ng negatibo. Okay? Imbis na humakbang ka at i-enjoy mo yung proseso, i-enjoy mo yung mga bagong bagay na darating, nahatakot ka kaagad sa mo. Hala, baka mag-fail ako. Hala, baka matalo ako. Hala, baka mauwi sa wala. Kakaganon mo, yun nga, hindi ka umandar. Sabi ng spirits mo, in order for you to grow, huwag magkaroon ng inhibitions, huwag magkaroon ng fear, harapin siya with excitement. Yung mga takot mo, ang sinisira lang yung mood mo. Pero yung outcome, hindi. Just go with the flow. Huwag mo kasing kontrolin eh. Kinokontrol mo kasi yung outcome, kaya ka natatakot. So ngayon, hayaan mo maganap ang dapat maganap para hindi ka mangamba. Okay? The Nine of Swords being clarified by the Seven of Cups. Yes. Tingnan mo naman. Kakatakot mo, hindi mo naiisip na maraming pinto ang pwedeng magbukas, marami kang option na pwedeng gawin, maraming mga bagay and possibility na pwede mong kunin. Pero kinukulong mo ang sarili mo sa pag-alala, kinukulong mo ang sarili mo sa pagkagupo sa takot. Kung lalaksan mo loob mo, makikita mo, magbubukas sa mga mata mo na, hay, marami palang pwede sa akin, pwede ko palang kunin to, pwede ko palang pasukin yan, pwede ko palang gawin to, no? Kasi wala kang limitasyon. Open your eyes, open your heart, huwag magpagupo sa takot, kakayanin mo yan, okay?
Yung outcome, ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have PIN, new job and career. Yes, this is a week of a new career, new job, positive financial news para sa inyo. Kaya congratulations. Another message, you have tulip, great passion. Yes, use your heart, use your passion, use your love. Especially here, with the Ace of Cups, all about your love. It's all about your heart. So gamitin mo yan this week para makuha mo yung mga bagay na deserve mo makuha, okay? Another message, you have fail, time to get out of situation. Yes, iwanan na. Ito yun, Nagtitiis ka sa isang bagay, pwede ka namang umalis at kunin mo yung mga bagay na para sa'yo. Huwag ka daw magkasya sa mga bagay na talagang wala ka na makukuha. Time na to get out, okay? Another message, you have staff, you will be taken care of in difficult times. Yes, huwag ka mangamba, may darating na tulong. Pag nahihirapan ka, pag nahihikahos ka sa mga bagong sisimulan mo, help is coming. Your friends are here. Your relationships are there. Kaya kailangan talagang pagtibayan yan. Sabi ko nga sa inyo kanina, sabi sa iyong astrology, your relationships are very important. Kaya huwag mo sisirain yan. Hold on to relationships, okay? Ang outcome mo ito, ano kaya ito? But first, ihanda mo na Capricorn ang iyong isang tanong, isang sagot, okay? Sasagutin ko po yan after this. So, ang outcome ni Capricorn on August 25 to 31 ay you have, wow, the Temperance card. Patience, relaxation, magaganap ang dapat maganap. Sabi ko nga sa inyo, sabi ng inyong spirit guides and also your astrology chart. Okay, nabubulo na naman ako. Astrology chart, sabi niya, meron daw potential doon na raise, pagtaas sa sahod, o feeling mo gumagaan na. So, for a very long time, kayod ka ng kayod, gawa ka ng gawa. And ngayon linggong ito, makikita mo, gumagaan yung expenses mo, yung trabaho mo, parang, smooth sailing parang umaandar ng maayos parang gumagaan ang proseso. So, asahan mo yan this week, yung pinaghirapan mo, magiging okay na, nakukuha mo na yung reward, and unti-unting nagiging umaayon sa sistema yung ginagawa mo at nakita mo ay may direksyon na, okay na. And ito yung pagkakataon na sipagan mo pa huwag ka maging kampante, continue your effort because this will be a blessing given to you na dire-diretso. Archangel Michael is here telling you, yes, it will be coming for you. Pera o meron sa sahod, paglago, good outcome, meron kang hinihintay na resulta. Resulta sa exam, test, or call from someone, darating yan this week, okay? Temperance cards being clarified by, you have the Chariot card. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Aabante ang lahat. If you're traveling, go push. Pero kailangan daw ayusin mo muna because meron kang mga demands sa work, sa client, or duty mo na kailangan asikasuhin mo na maayos para makapag-travel ka at magawa mo yung dapat mong gawin. Kailangan dapat tapusin. And for others, kung meron kang travel this time o bagong sisimulan, bigyan mo lang ng pasensya, tiyaga at pasensya ang kailangan mo. Everything will go smoothly. Okay? Sa Capricorn, this is your August 25 to 31. Dumako na tayo sa yung mabilisang isang tanong, isang sagot. So close your eyes, Capricorn, and think of this one question. Okay, you have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel card because your angel guide is clarifying this also with you. So, pasalamatan mo ang angel guide mo ngayon, Capricorn, okay? You have 1 and you have 2. Okay, Capricorn, open your eyes, inhale, and exhale the answer to your question. You have the Queen of Wands upright, you have the Death card in reversed, you have no, and you have the Don't Stop. Okay, sabi ng spirits mo sa ngayon, hindi pa magaganap yan. It's a no. Sabi ng angel mo, it's a no, pero huwag ka daw hihinto. Ibig sabihin, may kailangan pang ayusin, may kailangan pa sigurong detalyeng maayos, o may kailangan plansyahin, baka hindi pa siya handa this time yung question mo. Kaya ngayon, no muna, pero huwag kang hihinto. Kung yan ang nagpapaligaya sa'yo with the Queen of Wands, yun yung nagbibigay sa'yo ng saysay, ng energy, ng buhay, gawin mo, pag sumikapan mo, okay? Don't waste something na alam mo, kaligayahan ang magdudulot sa'yo. But with a Death card in reverse, para kasing meron kang pinipigilan you're forcing things to happen or you're stopping things to happen. Kinokontrol mo ang mangyayari. So ngayon, let it go. Hayaan mo maganap yung dapat maganap at i-enjoy mo lang. I-enjoy mo lang with regards to your question para mahantad sa'yo yung outcome na dapat mo makuha. And be peaceful with the outcome. Tanggapin mo yung mga ganap. And patungo ko na sa transition kasi, nagbabago na. May mga ganap na dyan, kaya wag mong i-resist. Okay? Enjoy the process. It will be fun. It will be good for you. Pero ngayon, no. Hindi muna kasi may kailangan pang ayusin. Kaya wag ka hihinto. Okay? Hihinto, asikasuhin yan para maganap na yung dapat maganap. Okay? So Capricorn, that is the answer to your question. Hopefully naka-resonate ka. This is also your August 25 reading. Sa po ka naka-resonate, sa po ka naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Capricorn, I love you. This has been James sa James Haro PH. God bless everybody.